M-Site naniniwalang dikdikan ang labang J-Block vs Katana. Mga kaganapan sa nangyaring Right of Way 2 Day 1, alamin natin. So tara! Tapos na nga ang Right of Way 2 Day 1, kaya alamin natin ang mga resulta ng mga laban. Para sa kanilang pareho! Buwan Trulado, 5-0. Bigay tayo lahat para kay VLP. Way 2, Day 1. Mison, first punch. Mag-ace pang beses para sa kanilang pareho. Napakasolid. Sobrang-solid na para sa akin. Napakatingin talaga. Pero ang Buwan Trulado, 4-1. Bigay tayo lahat para kay Buds. Estero vs. Andros, mag-ace pang beses para sa kanilang pareho. Buwan Trulado, 5-0. Bigay tayo lahat para kay Estero. Right away, 2. Casper vs. Charisma. Okay, isa pang beses para sa kanilang pareho. Huli yung laban nila ng Buwan Trulado. 3-2. Para kay Casper. Right away, 2. Tulala vs. Antonin. Mag-ace pang beses para sa kanilang pareho. Sa akin yung mga laban pa rin panalo tayo lahat. Pero Trulado, 4-1. Magigay tayo lahat para ito na lang. Silay vs. Aubrey. Magigay sa best para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Medyo mas mayong galing ka. Trulado, 4-1. Magigay tayo lahat para kay Silay. Right to play 2. Ivor versus Boyd Sloot. Against Pag-Ace para sa kanilang pareho. Buwan Trulado, 5-0. Magigay tayo lahat para kay Ivor. Fuck that shit. Lenzo, Pistolero versus Gabo. Against Pag-Beses para sa kanilang pareho. Buwan Trulado, para sa akin, panalo tayo lahat doon. Isang battle rap mula sa mas veterano hanggang sa mga bagong pasok ngayong taon. Napaka-solid lahat. Pero Buwan Trulado, 4-1. Mag-iay tayo lahat para kay Pistolero. Napaka-solid na naman nga daw ng event na ito. Ayon ito mismo sa mga nakanood ng live tulad na lang ni M-Site. At ang Battle of the Night nga daw para sa kanya ay ang labang Charisma vs Casper. At ang main event na Jabo vs Pistolero. At ang MC of the Night daw para sa kanya ay si Ibar at Tulala. Umaten nga din sa nasabing event si Looney at K-Shine. At sa post nga ni Benji Rayala, sinabi niya dito na ilan sa mga nangyari kagabi. Katulad na lang daw na nahimatay daw si Bruce sa habang rounds ni Aubrey. Yung unang panalo ng bargain sa flip-top, classic na Casper at Charisma, a game na Tulala, classic Pistolero sa small room at demonyong Jabo, nanood si Looney sa small room, nahimatay si Fruce habang nag-iispit si Aubrey nung round 3. Ang dami pang solid na pangyayari sa flip-top right off way to day 1, basta small room halos puro solid na fan nanonood talaga. Yung enerhiya na yun ang nakakadagdag kumpiyansa sa mga MCs para lalo ganahan ang performance nila pag live. Grabe yung mga Battles King inalang wala talagang tapon. Sana ganun ulit sa day 2. Kita-kits ulit sa August 8. Sa kabilang balita naman, itong August 29 na nga mangyari ang Gubat 16. Napaka-solid na naman nga na lineup na ito na mula sa flip-top. At ang main event nga dito ay J-Block vs Katana. Champion vs Champion. Ayon nga kay M-Site, nakikita niyang magiging tikdikan ang laban na ito. Eto na. Dadako na tayo sa last battle ng gabi. Champion versus champion ulit. Katana versus J-Black.
No? Si Katana, huling laban niya ay kalaban din ng kapwa-pakampyon na si Invictus din. At si J Black naman, kung hindi ako nagkakamali, ang huli niyang laban ay kay Slack One. Pa-correct na lang yun sa mga sinasabi ko. Kung may mali man, correct nyo lang ako sa baba. Maraming salamat. Para at least yung mga ibang nanonood din na hindi rin nila alam at baka mali din pala ako. So at least kahit papaano malalaman din nila yung tama. No? Maraming salamat. Yun, Katana versus J Black. Pakiramdam ko parehong halos ano sila eh. Halos may similarity sila, lalo na pagdating sa yung mga estilo nilang character assassination. Yun, yung parang mang-assassinate ng character, magaling sila pareho doon. At sa mga haymakers, tingin ko nandun si J Black, mas mahilig siyang magbitaw ng mga haymakers, mga teknikalan. Sa tingin ko nandun siya. Then si Katana naman dun sa mga para mga unexpected na angle na hindi mo inasahan na kung saan niya hinuhugot. Then tapos biglang susundutan ng solid na punto. Sa tingin ko si Katana kasi mas mapunto. Tapos si J Black naman mas ma-punchline or mas ma-technical. So, nandun yung ano nila, nandun yung parang naglalaro yung strength nila. Pero pag usapan ko character assassination sa isa't isa, sa tingin ko pareho nilang kayang gawin yon sa isa't isa din. At tingin ko kaya din nilang maging epektibo pareho kahit ganun din yung style ng kalaban. So, magwawasakan sila ng character, alam mo yun, sa harap ng crowd. Rebuttal, tingin ko halos si J Black parang nakikita ko mas mahilig mag-rebut kaysa kay Katana. Si Katana naman paminsan-minsan lang. At pero kung usapang ano lang, kayang-kaya din nilang magdala ng crowd, kayang-kaya nilang payanigin yung buong venue para sa akin. At ano pa ba? Baka meron pa ako nakakaligtaan na pwede nating abangan sa kanilang dalawa. Pero yun, si J Black medyo mahaba yung pahinga niya simula ahon. And Cebu yung venue. So tignan natin. So kumbaga parang ito yung pagbabalik ulit ni J Black sa Cebu. At yung huling laban niya yata dito ay bilang Ice Water pa. Tapos naglaban yata sila ni ano pa tawag dito? Vitrum, yung pa yata yung huli niyang laban last year. So tingin ko excited din mapanood yung mga tao. Excited yung tao mapanood si J Black ulit. At hindi man ito yung first time ni Katana na babattle siya sa Cebu. Dahil bumattle na rin siya sa Moto, sa Combati. Pero ito naman yung first time na lalaban siya sa flip top sa labas yata ng Luzon. So sa tingin ko yung mga tao excited din na mapanood si Katana. Kaya tingin ko sobrang saktong-sakto tong battle na to para maging main event ng event na to. So kayo ba mga quiz, kanino kayo pupusta? Sa laban na ito, J Black o Katana? At sa mga nakapanood ng live ng Right of Way 2 Day 1, sino ang Battle of the Night para sa inyo? Kung naman ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.